Maligayang araw muli sa inyo mga bata. Isang aralin na naman ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ako si Teacher Fred, ang inyong guro sa MAPE 5. Maligayang pagbabalik sa ating online aralan. Alam kong excited na kayong malaman ang ating aralin. Tara, simulan na natin. Ang ating aralin ay patungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid Guide. At ang ating mga layunin ay: una, regular na tinatasa ang pakikilahok sa mga pisikal na aktibidad batay sa Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Pangalawa, niisasagawa ang mga gawaing pangkaligtasan. At pangatlo, kinikilala ang halaga ng pakikilahok sa mga pisikal na aktibidad. Napansin niyo ba ang nasa larawan? Mahusay, ito ang Philippine Physical Activity Pyramid Guide na kung saan ipinapakita dito kung ilang beses ginagawa sa isang linggo ang mga pisikal na aktibidad. Aralin 1, sayaw bilang ehersisyo. Sa unang dalawang unit ay natalakay ang tungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid or PPAP. Ginagamit ang pyramid bilang batayan sa pagpili ng mga aktibidad na dapat mong gawin at maging gabay sa dalas ng pagsasagawa ng mga gawaing makatutulong sa pisikal na kaangkupan. Nagmumungkahi ito ng mga aktibidad gaya ng pag-ehersisyo, paglalaro, pagtulong sa gawaing bahay at iba pang aktibidad na ginagamitan ng puwersa o lakas at paggalaw ng katawan. Bibigyang pansin sa araling ito ang kahalagahan ng mga pisikal na aktibidad na makatutulong at magpapaunlad sa kalusugan at kakayahan ng isang tao. Kabilang dito ang pagsasayaw. Ang pagsasayaw ay isa sa pinakamabisang ehersisyo. Ito ay nakatutulong upang mapabuti ang mga sangkap ng kaangkupan may kinalaman sa kalusugan o mga health-related fitness components. Ang madalas na pagsasayaw ay nililinang dito ang mga mahalagang kakayahan tulad ng balance at koordinasyon ng katawan. Ng ating aralin ay tinalakay natin ang health-related fitness components at ito ang mga sumusunod. Una, ang cardiovascular endurance o ang abilidad ng puso at baga na magtulungan upang makapaghatid ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan habang nag-ehersisyo. Pangalawa, muscular strength o lakas ng muscle ay ang abilidad ng muscle na makabuhat ng mga mabibigat na bagay o makapagpalabas ng malakas na puwersa. Pangatlo, ang muscular endurance o ang tibay ng muscle ay ang abilidad ng muscle na magawa ng paulit-ulit ang mga galaw ng hindi napapagod. Pang-apat, flexibility o ang abilidad na magamit ang iyong mga kasukasuan sa paggalaw. At ang panghuli ay ang body composition o ang dami ng taba kumpara sa iyong lean mass. Tinalakay rin natin ang skills-related components tulad ng balance, bilis, lakas, koordinasyon, liksi at alerto. Nagagamit ang components na ito hindi lamang sa paglahok sa sports, kung hindi maging sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbubunot, paglalaro at iba pa. Upang makita ang progreso sa nakalipas na quarter, mahalaga na matignan ang iyong fitness level o ang iyong assessment at maitala ang resulta nito. Batid mo ang kahalagahan ng paglahok ng regular sa mga pisikal na gawain at ehersisyo. Ito ay dahil makatutulong ang mga aktibidad na ito sa paglinang ng skills at health-related components. Ito ay magsisilbing indikasyon mo sa iyong fitness level. Nagpapaunlad din ito ng kakayahan ng isang individual na makatutulong upang mapabuti ang iyong kalusugan. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit nakatutulong ang regular na paglahok sa mga pisikal na aktibidad at ehersisyo. Una, pag-iwas sa sakit. Pangalawa, nagpapalakas ng stamina. Pangatlo, nagpapalakas ng kalamnan. Pang-apat, napapabuti ang iyong kakayahan na bumaluktot
At panglima ay pagpapanatili ng tamang timbang. Ang mga layuning ito ay makatutulong sa pagkamit ng layuning pangkalusugan. Makikita ang proseso ng pagkamit ng layuning pangkalusugan sa pamamagitan ng paglahok sa mga pisikal na aktibidad, pagsubok sa kaangkupan, at pagtala ng mga resulta nito. Tandaan mo na ang mga pisikal na aktibidad ay makatutulong sa pagpapaganda ng iyong katawan at ng iyong buhay. Para sa ating unang pagsasanay ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sagutan ito. Ang inyong 3 minuto ay magsisimula na. Para sa ating unang pagsasanay, panuto, isulat ang tama kung tama ang pangungusap. Palitan ang nakasalungguhit na salita o mga salita kung ang pangungusap ay mali. Para sa unang katanungan, ang abilidad ng puso at baga na magtulungan upang makapagkarga ng oxygen sa ating katawan ay ang muscular strength. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot po dito ay mali. Papalitan natin ang muscular strength ng cardiovascular endurance. Para sa pangalawang katanungan, ang flexibility ay ang abilidad na magamit ang iyong kasukasuan sa paggalaw. Ang tamang sagot ay tama. Tama. Para sa pangatlo, ang fitness test ay ginagamit upang makita ang fitness level ng isang tao. Tama or mali? Tama. Para sa pang-apat na katanungan,
Ang muscular endurance ay ang abilidad ng muscle na magawa ng paulit-ulit ang mga galaw na hindi napapagod. Tama! Para sa panglimang katanungan, mayroong 4 na health-related fitness component. Ano ang tamang sagot? Mali, dahil meron tayong 5 health-related fitness component. At para sa pang-6 na katanungan, mahalaga ang regular na paglahok sa mga pisikal na aktibidad at ehersisyo dahil nakatutulong ito sa health at skills-related components. So, ang tamang sagot ay tama. Para sa pang-7 katanungan, nakatutulong sa pagpapaganda ng buhay ang mga pisikal na aktibidad. Tama o mali? Tama! Para sa pang-8 katanungan, hindi tinuturing na isang pisikal na aktibidad ang pagsasayaw. Ang tamang sagot ay mali, dahil itinuturing na isang pisikal na aktibidad ang pagsasayaw. At ang pang-9 na katanungan, ang pagsasayaw ay isang uri ng komunikasyon dahil nakapagpaparating ito ng mensahe. Ang tamang sagot ay tama. At para sa pang-10 katanungan, o sa ating panghuling katanungan, ang sayaw ay nagtuturo ng tamang asal at pambabastos sa kapwa. Tama o mali? Mahusay. Mali, dahil ang sayaw ay nagtuturo ng tamang asal at paggalang sa ating kapwa. Para sa ating pagtataya ay bibigyan ko kayo muli ng 3 minuto para sagutan ang mga katanungan na ito. Ang inyong 3 minuto ay magsisimula na.
Ngayon naman ay sabay-sabay nating sagutan ang ating naging pagsasanay sa ating aralin. Ano nga ba ang tamang sagot sa unang larawan? Tama! Health-related component. Pangalawa, mahusay! Health-related component. Para sa pangatlong larawan, magaling! Health-related component. At para sa pang-apat na larawan ay tama! Health-related component. Panglima, skills-related component. Pang-apat, skill-related component. Pang-pito, mahusay! Health-related component. Pang-walo, skill-related component. Pang-siyam, tama! Health-related component. At pang-sampu ay health-related component. So, alam kong naunawaan nyo na ang ating aralin. Ngayon naman ay balikan natin ang ating naging aralin ngayong araw na ito. Ang mga health-related fitness components ay cardiovascular endurance, muscular strength, muscular endurance, flexibility, at body composition. Naway naunawaan at naintindihan nyo ang kahalagahan ng skills at health-related components sa ating pangangatawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo sa ating susunod na online aralan. Ako si Teacher Fred, ang masayahing guro mo sa MAPE 5. Paalam!